Ang edukasyon ay karapatan ng bawat bata. Ngunit paano kung ang wika ng pagtuturo ay hindi ang kanilang naiintindihan? Ito ang sitwasyon ng maraming batang Pilipino bago ipinatupad ang Mother Tongue-Based Multilingual Education o MTBML. Kaya, sa ilalim ng Republic Act 10533 o Enhanced Basic Education Act of 2013, layunin ng MTBMLE na bigyang daan ang mas malalim na pag-unawa sa mga aralin sa pamamagitan ng paggamit ng wikang kinagisnan ng mga bata. Ngunit gaano nga ba kaepektibo ang programang ito? Ano-ano ang mga hamon at tagumpay na nararanasan ng mga guro, estudyante at magulang sa ilalim ng MTBMLE? Sa dokumentaryong ito, ating aalamin ang mga kwento sa likod ng MTBMLE mula mismo sa mga taong nasasangkot dito araw-araw. Ito ang dila ng wika at kaalaman. Sa lungsod ng Tandag, isa ang Tandag Central Elementary School sa mga pampublikong paaralan ng elementar na kung saan nagbibigay tahanan sa mga mag-aaral. Dito, nakilala namin si Teacher Joy, isa sa mga guro ng paaralan. Kasalukuyang nagtuturo sa mga mag-aaral ng grade 3. Halos 6 na taon na siyang nasa serbisyo ng pagtuturo. Nagkaroon kami ng pagkakataong makausap si Teacher Joy tungkol sa pagpapatupad ng MTBMLE. Ayon sa kanya, sa makabagong kurikulum ngayon sa matatag, ang MTBMLE ay inalis na bilang isang subject. Ngunit, nananatili na lamang ito bilang isang medium of instruction. Sa loob ng paaralan, nagkaroon din kami ng pagkakataon upang makausap ang mga magulang tungkol sa usapin sa MTBMLE. At isa na dito ay si Nanay Diosdada. Siya ay tumatayong guardian o magulang sa kanyang apo na kasalukuyang nasa grade. Ayon kay Nanay Diosdada, mahirap intindihin ang MTBMLE dahil napakalalim na mga salita nito. Mayroon din kami mga estudyanteng nakapanayam tungkol sa paggamit ng MTBMLE sa pagtuturo. Narito ang mga panayam namin sa mga guro, magulang at estudyante tungkol sa kanilang opinyon sa paggamit ng MTBMLE. Binago ng MTBMLE ang iyong pagtuturo? Okay, ang MTBMLE ay mag-MTBMLE sa bako. Okay, dako natabang ang MTBMLE sa pagklase o paggamit as a medium of instruction sa klase. Kay tungodan niyaon ang mga bata mas makasabot o mas maka-learn if own language ang gamiton pag mag-discuss ka sa imong lessons or topic. Thank you. Ano-ano ang mga hamon o struggle sa pagpapatupad ng MTBMLE as a medium of instruction? Okay, ang isa is yaoy mga words, pipila ng mga words na dili sab kasabot ang mga bata. For example, ang mga instructional materials nagagikan pa sa lain na lugar like sa amo gigamit ko man sinigbuan ng dinisaya. Yaoy mga words ngadto na dili masabot ng mga bata. So, dapat garo, mabaw-mabaw doon ng mga words, dili kung nawumi ng mga words. So, amuyad to na medyo maglisod sab ang mga bata pag sabot. Labi na example, mga numbers, Bisaya, ang mga colors, shapes,
Yun, maglisod ang mga bata in town kaya anad sagud sila ng mga English diretso. English na yon sila diretso sa mga hawdyon mga kuan. So, maglisod sab sila tuod pagsabot mga hawdyon mga words. Sa tingin mo, nakatulong ba o effective ang MTBMLE sa pag-unawa at pagkikilahok ng mga bata sa klase? Oo, dako sab gay tabang kay ang paggamit ng MTBMLE sab sa klase, pinaagi na niya ang mga bata makasabot sa imo ug maka-express sab sila kung ano ila gusto ilaong kibali waray language barrier ba kay ang mga bata gayud kung ano yaon sila huna-huna diretso gayud kung ano ila gusto i-answer maka-istorya gay din sila dili na sila magkanga nga balitang magtagalog or magbisaya or mag-English dire-diretso gayud sila sa answer makatubag gayud sila. Ano ang iyong mga mungkahi para mas mapabuti ang pagpapatubad ng MTBMLE as a medium of instruction? Okay, ako one suggestion na mahihatag is dapat ang mga instructional materials like books or modules na ihatag sa mga bata is exact gayud sa mother tongue kung hain sila na lugar. So ako na suggestion, within that place, yaoy ihatag or yaoy maghimo ng mga yaon, mga instructional materials para swak gayud sa mother tongue ng isa ka lugar. Dili na maglabad-labad na how na nga mong gigamit ko man is Sinibuanong Bisaya. So yaoy mga words sa ngadto na lugar na medyo lawumi sa amo nga di sa ato sa tandag. So amo rin ito ako suggestion na hinawton ta na yaoy maghimo ng nganha dagay na lugar. Oo, specific lugar para gayud kun ano ang mother tongue amo gyud ang magamit. Amo gayud ang magamit sa mga bata. Amo da. So, maayong hapon ay? Maayong hapon. So, mangutan na tuod ako kung may imo ba mga grade 1 or grade 2 or grade 3 or kindergarten ng mga anak? Nga ako yung grade 2. Grade 2. O mangutan sa bako sa... Apo. Apo. So, mangutan sa bako na sa imo pangan kung pwede. Ako si Diyos Dada. Na just dada. So, may ako mga pangutana about sa mother tongue. Mangutana ko kung una imong opinion or una imong mahilaong sa inin mother tongue na ginagamit sa as a medium of instruction sa eskwelahan. Sa ako na opinion, mother tongue, laungi na binisaya. Unya, wako nakaangay kay, di man ta makasabot kay di man ta Sibuhan na. Ato manggod na sa, ang language manggod na sa Cebu. Unya, laong ba, gusto na mo na ibalik ang language na to sa Tandaganon. Kaya para masabtan sa mga bata, kay lisod pagsabot sa mga bata ba. Oo. So, naiunon, effective para sa imo ba? Base sa imo obserbasyon sa imo apo na paggamitan inin mother tongue, no? Effective ba inin paggamitan inin mother tongue? Dili si effective. So, uno kibali mga pagsulay or mga challenges na imo encounter? Kuan sagudan sa ako apo sa mother tongue na di siya halos makasabot. Ming ubos ang iya grado. Oo. Mas maubos na niya grado Mas maubos sa mother tongue, lesson sabton. So, unon imo mahilaong o imo suggestion sa inin mother tongue program, imo ba babago or Ipabago gayud kanang ibalik nato sa language nato na Tandaganon. Dili parehas na Cebuano kay wa man ta didto sa Cebu. Okay. Okay, para mas Dili masabtan sa mga bata. So, salamat na sa amo datuod to ang ako mga pangutana. Salamati kadayo sa imo oras. Thank you. Dali ra ba mo makasabot nga magbisaya si teacher? Dili kay dili Tandaganon. Ikaw kuya? Dili kay dili parehas kami nan kuan. Inustryahan. Ano ba yung gusto na gamiton ni teacher kay para mas makasabot ka mo sa iya klase? English. Bisaya ba ya? Dili. Ang mother tongue-based multilingual education
ay naglalayong magbigay ng mas natural na pagkatuto sa mga batang Pilipino. Ngunit nagkakaroon ng suliranin dahil sa halip na tunay na wika ng tahanan tulad ng isang lokal na wika ay Cebuano ang ginagamit na laging hindi tumutugma sa wika ng mga mag-aaral. Kaya ang daan patungo sa ganap na tagumpay ng programang ito ay hindi pa tapos. Kailangan ng mga guro ng higit pang suporta, ang mga magulang ng katiyakan at ang mga estudyante ng landas na hindi lamang nagbibigay ng lokal na wika kundi ang wikang magagamit sa mas malawak na mundo. Ang MTV-MLE ay kwento ng pagsasama, kapangyarihan at pagdiriwang ng yaman ng ating mga wika. Sa bawat salita, sa bawat aralin, pinubuksan nito ang kinabukasan ng bawat batang Pilipino. Ako, si Leo Ben A. De Los Santos, at ito ang dila ng wika at kaalaman.